bangi, doon ay mga misunderstanding, doon ay mga inaning klase mga dispute, ma-resolve nila in peaceful means. Through peaceful means. Pinaagi sa pag-submit ni Ana sa arbitration under the jurisdiction of the international courts. Kay ang lain-lain mga nasod din sa atong kalibutan, apil man tanan sa United Nations. No, we're all members of the United Nations. Ang China, ang Philippines, we're members of the United Nations. And diha sa atong international community, sa atong United Nations, nag-set up po og kining mga tribunal, kining mga korte, international courts of justice, di ba? Para dili na moabot sa punto ang duha ka nasod o pipila ka nasod, dili na sila moabot sa punto na kinihanlan makiggera sila or kinihanlan ma-resolve kining ilang away pinaagi sa armas or pagpatay or pag-unsa bariha, no? Because gone are the days kining World War I, World War II, wala na eh. Kining Cold War, dapat wala na siya, maumanggani, giset up kini mga international courts. Kay para kung naiaway, diri na to i-resolve. Mura lang po nag-away man nagsilingan. Gone are the days na magpinusilay ta. Magdraw tag pusil, kung kinsay mamatay, di patay, kinsay nabuhi, di daog. Di ba? Wala na kining mga pamaagi na magsuntukan tayo o magbarilan tayo. Di ba? Naatay mga courts of justice. Diba? Ana po nang nahitabo sa atong international community. Gone are the days na makipaggera ta for a piece of land. Makipaggera ta tungod sa atong boundary dispute. Diba? Set up ta og mga courts of justice para sila ang arbiter, sila ang mediator, sila ang judge, sila ang juez, sila ang magdesisyon. Based on law, based on fact, based on international law, etc. So, as a lawyer, ang atong advice para sa atong nasod is dili ta makipaggera tungod kay wa tay kakayahan. Iagi nato sa prosesong legal, iagi nato sa atong international courts of justice. In this case, tungod kay law of the seas ang atong ginahiskutan, ang International Tribunal on the Law of the Seas. Congressman Carlo Nograles, angay ba mi mutuong nga paminawon sa China ang mamahimong desisyon sa ITLOS, International Tribunal on Law of the Sea? What if kung ang China ilang ignore kini, lingog-lingugan ang mamahimong ruling sa ITLOS? May posibilidad, no? Gani karon ang China dili sila gustong mag-submit, no, sa jurisdiction sa ITLOS. Pero base sa report po today is that kung dili mo sugot ang China, we will do it on our own. We will submit it to the ITLOS on our own, whether or not musugot ang China. So, that's also possible, di ba? So, pwede na siya. So, ang pangutana, kung pananglitan dili maminaw ang China, dili mag-cooperate ang China, or dili pod musugot ang China, or dili pod sundon sa China kung unsa man ang mahimong desisyon sa ITLOS, unsay may tabo. Well, it's up now to the international community. It's up now to the United Nations. It's up now to our international court kung unsaon nila ang paghatag og sanctions against sa China kung mahulog man og ingon ana. Pero kining mga international courts of justice giset up ni siya not to be powerless. Of course, kung naay desisyon, kinahanglan tumanon ang desisyon, kinahanglan sundon ang desisyon, napoy paagi kana sila, and even in our international community, to execute the decision of these international courts. Whether it is through economic sanctions or sanctions by the international community, na ay pamaagi pod kana siya. No? So, ang importante, iagi nato sa prosesong ingon ani kesa magpinusilay ta or maggera ta. So, posible. Pero posible sad na dili eh. No? Of course, we have to give the benefit of the doubt also to China. No? Basin unya, maabot lang punta sa punto. Basin unya, pag submit nato ani sa ITLOS, basin unya, mo backtrack na ang China. Diba? Mo back off na sila. Kaya anytime, parang korte lang yan na pag nasubmit mo sa huwes, anytime, pwede man na bawion kay mag-mediate na lang
ana, di ba? Sige, sabuton na lang namo ni. Sabot na may gawas. Sabot na lang may gawas sa korte. So ana po sa international courts, no? Kung gi-file na nimo ang kaso diya sa korte, at any point during the trial, pwede man po moingon sila, okay, sige, okay, magstorya na lang ta. Sabot na lang ta, ana. So hopefully, ana ang may tabo. Diba? Huwag di magasinabot, Salds. Matod pa sa mga tiguang, ihiyaan ganin mo sino, pusa, kay mga lumos gin mo, sa kadaghan nila ba? Anyway, madahuman ba na mo, Congressman Carlo, nga maimbestigahan sa Kongreso kung unsang mamahimong legal o politikal nga sangputanan niining pag-atubangay sa mga puwersang pangdagat sa Chino o sa Pilipinas ngadto sa Scarborough Shoal, Congressman? Sigurado, kining pagbalik namo sa Kongreso, sigurado dunay mga pipila ka mga kongresista na mag-privilege speech regarding that. Dunay pipila nga mag-file og resolution asking an inquiry in aid of legislation or even a resolution asking for an update kung unsa man ang mahimong patakaran or unsa mahimong mga steps na gamiton sa atong nasod regarding dinhi sa dispute sa Scarborough Shoal. Labi na karon, importante kini nga hisgutan nato tungod kay nakadiskubre sila og lana and gas and oil deposit dito sa Recto Bank. Diba? Now, appeal pod ka ng Recto Bank sa gina-dispute pod nga area in dispute na ginaangkon pod sa uban pang mga nasod. Gawa sa China na pailaing mga Southeast Asian nations that are also claiming ownership over the Recto Bank. So, very sensitive nga topic kini siya and very interested pod ang Kongreso regarding kining mong na dispute na basin dili lang unya sa Scarborough Shoal ang dispute kundi ma-appeal sad sa dispute ang Recto Bank ug uban pa mga group of islands diya sa Spratlys. Importante manggod pod na ipakita pod nato sa nakilalaing mga nasod dinhi sa atong international community na the Philippines can defend its sovereign rights and its sovereignty over its island and its jurisdiction. Dili pwede nga magpahinay-hinay punta nga paluya-luya punta sa pag-defense sa atong mga atong teritoryo. Pero dili pud ingon na butang pud natong atong nasod sa alanganin, di ba? So balancing act kana siya. And of course, it also opens up our eyes to the fact na magkinihan lang gyud ta nga dugangan gyud natong atong military capability. Importante pud kana siya. Kay lisod kaayo kini nga mag-exert ta sovereign rights, atong sovereignty over our territory. Unya wala tayong kakayahan. Unya pag-abot sa panahon mangay lang di tagtabang sa laing nasod, murag mapakaulaw pud pa. Kung na sila'y barko ato baruto. Congressman Carlo, malawmon ka ba nga maresolba pabor sa nasod Pilipinas ang bangi tali sa China karon nga kinatuhuan nga dunan nay dakong pundo sa krudo ug lain pang mga mineral gases or natural gas diya sa Spratly Island? Yes, actually kung tanaw lang nimo ang mapa, obvious man kayo no, mas ato man siya, di ba? Ikumpara nato sa China. Nya, base po sa mapa, ang mga areas dito sa Ubos, medyo duol-duol po siya sa laing mga Southeast Asian nations. No? Pero kini siya, ginaangkon po sa China. Di ba? So, maayo na ning masubmit na nato sa International Tribunal on the Law of the Seas para magkaroon na kita og at least a sense of kung unsa man ang pag-compute ni ana sa nautical miles, kung unsa ang method na ginagamit para mahibaw-an gyud kung asa gyud or kang kinsa gyud ang kana nga nagbilong ang exclusive economic zone, etc. etc. So magkaroon na kita og kanang ginatawag ng jurisprudence or kanang at least a determination by the court kung unsaon ang pag-compute ni ana. So para kung unsa man ang decision sa ITLOS regarding sa Scarborough Shoals, magamit pod nato sa uban pa natong claims sa uban pa mga isla diha nga nagbilong sa Spratly Group of Islands. So I guess I always try to look at the blessings, no? So kini basing mahimong blessing kini siya
para masubmit na nato sa ITLOS, madesisyon na sa ITLOS, and magkaroon po tagbasihanan para sa pag-claim nato sa uban pa mga isla diha sa Spratlys. Raf, atong sigutan sa kining pagpalambo gani sa mga tambalanan nga iya sa gobyerno nga gawas sa Metro Manila dinhi sa mga dapit sa probinsya. May numduman magud nato Congressman Carlo Nograles nga naipatik ni samantala ang lokal diri siyudad sa Davao nga gingon nga palambuon ang mga pasilidades sa atong mga tambalanan nga iya sa gobyerno gawas sa Metro Manila. So apil na din ni atong siyudad sa Davao. Matod palagi sa maong balita nga gusto daw nimong mukuha og dugang pundo gikan sa gobyerno aron nga mapalambo gyud ang mga public hospitals sa atong mga probinsya, Congressman. Yes, kay ang napansin manggod nako kung naay naatay mga kaigsoon ng mga Pilipino na magkasakit, usually ginapadala sa mga dagko nga mga hospital or kanang mga hospital na dunay kakayahan na maghatag og kining mga tambal or pag-atiman or paggamot sa mga pasyente. Now obviously kining nga mga hospital na dunay mga inanang klaseng kakayahan is usually nakasentro sa mga urban centers nato or naimutang sa mga urban centers nato. So Metro Manila, Cebu, Davao, ana. So, katong mga nagpuyo sa mga probinsya, bisan pa man doon na sila yung mga hospitals dito, tungod sa kakulangan sa mga facilities, equipment, doctors, spesyalista, uban pa, pugos gyud sila nga ipadala ang ilang pasyente diri sa mga sentro, sa mga urban centers. So, ang nahitabo, ang experience nato, sa mga public hospitals nato na nagbelong sa nasa Metro Manila, sa Metro Cebu or sa Metro Davao, nagdasok ang tanang mga pasyente gikan sa lain-lain mga probinsya. So bisan dinhi sa PGH labi na, no, asa gikan ang mga pasyente sa PGH, dili man taga Metro Manila kundi gawas sa Metro Manila. Kadaghanan gawas sa Metro Manila, ug dili pa gyud taga Luzon, napoy taga Visayas, napoy taga Mindanao, mapugo sila ipadala ang ilang pasyente dito sa PGH in town sa Manila aron lamang maatiman ang ilang pasyente kay lagi sa ilang probinsya way facilities, wala equipment. So ana po diri sa siyudad sa Davao, no, ang atong SPMC, no, dagtagsaan ang tanang mga pasyente gikan sa lain-lain, no, Lanao, Agusan, Cotabato, Davao del Sur, Mati, Oriental, tanan, Bukidnon, tanan. Gikan sa lain-lain mga probinsya, diri sila nagtapok sa SPMC. So, ingon palagi nako, the reason why doon na kita yung mga provincial hospitals is para dito palang daan because it is nearer to where kung asa nagpuyo ang mga pasyente. Dapat, kung diha ka nagpuyo, diha ka nga probinsya, diha nimo ipadala sa hospital sa imong probinsya, no? Para dili na tanan mag-concentrate sa atong mga dagkong mga hospitals sa mga urban centers nato. So kinihanlan kining atong mga provincial hospitals, kinihanlan suportahan gyud kini sa atong gobyerno na magkaroon siya og sakto ug tama ug maayo mga facilities, equipment and medical professionals para spread ang benefit sa tanan. So ang taga-probinsya, matimanon din nila ang mga pasyente nila dito. Hindi na kinahanglan dalon pa. Kay gasto gud na. Gasto, pamasahe, medisina, doktor. Pag abot din basing ma-reject pa. Kay wala na'y kwarto, puno na. Wala na'y doktor, etc. etc. So, recurring problem ka na. It's always been a problem. Forever na himong problema nato din sa atong nasod. Okay. Congressman Carlo Nograles, sayod gud ang katawhan diri sa Davao, di lang taga Davao City nga gikan pa ni kanhi Speaker Prosper Boy Nograles ug ingman sa imuha as kasamtangang congressman nga mihatag og modernong kagamitan diha sa pampublikong ospital. Ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC, sa mo tanaw karon do na pa bay unsa bagyoy gingon nato do na pay panginahanglan ang maong nga tambalanan? Daghan actually. In fact, mamanggani gi-convert natong SPMC gikan sa 600 bed capacity nahimo na siyang 1,200 bed capacity. Unya giusab ang pangalan from DMC
to SPMC or Southern Philippines Medical Center tungod kay kana siya ang tumong tinguha gyud sa pag-convert ni ana is para ma-secure gyud niya ang mga pondo nagikinihanan para mahimo siyang modern health center para sa Southern Philippines. Mao na tumong tinguha nato para ana. Pero sa kasamtangan, of course, daghan pa mga facilities o mga equipment na kinihanlan natong i-equip ang SPMC para mahimo gyud siyang 1,200 bed capacity o para magkaroon po siya kakayahan nga maatiman ang mga pasyente na kadaghan sa mga pasyente na ginadala dito sa SPMC. Okay. Congressman Carlo, nakutlo ka sa imong giingon nga adunay hinanaling panginahanglan nga tun-an pagbalik no kining aron mapalambo kining sistema sa atong panglawas kundi matud nimo halos nakasentro lang dito sa mga kauluhan no sa syudad. Pwede ba nimo kini masaysay kanamo pag-usap, Congressman Carlo? Mao lagi kana sama sa akong giingon kadaghanan nakasentro sa PGH, sa SPMC and all of this. In fact sa Metro Manila no, ang Metro Manila lang ang dunay kidney center of the Philippines. Naa diha ang lung center of the Philippines. Naa diha ang heart center of the Philippines. So sa ato pa di ay kung magkinahanlan kag espesyalista sa kidney, magkinahanlan kag espesyalista sa lungs, kinahanglan kag espesyalista sa heart. Kung taga Sulo ka, taga Marawi ka, taga asa ba diha, Langoy sa dito. kinihanlan pa kamo adto sa Metro Manila para magamot ka, para matagaan ka og saktong espesyalista para sa imong sakit. Maay na lang ta dinhi sa Davao City sa SPMC kay naatay Mindanao Heart Center. But remember, it took so many years for us to develop the Mindanao Heart Center and provide the proper facilities para diha sa Mindanao Heart Center. Ikan pa kang sa panahon ni Senator Maceda, anto kang Congressman Speaker Nograles, isuportahan pa. So, maulagi ka na. So, swerte ta na tayo Mindanao Heart Center. Pero nganong wala po tayo lung center? Nganong wala po tayo kidney center nato? And we're only talking about Davao City. Wa pa ta maghisgot og Cagayan de Oro City. Wa pa ta maghisgot og uban pang mga syudad o mga probinsya diha. So, ang idea nato is ang tanan mga provincial hospitals nato dapat doon na sila kakayahan na doon na po mga espesyalista o doon na pa mga equipment para dinhi sa mga gikinihanlan sa atong mga pasyente. Kay di mo po ta makaingon na ang tanang mga dunay sakit sa lungs o sa kidney or sa heart tuan nagpuyo tanan sa Metro Manila, di ba? Dili man ana. Ang sitwasyon is daghantang dunay sakit sa dialysis, dunay sakit sa kidney, dunay sakit sa kasing-kasing diri sa Davao City ug sa uban pa mga parte sa atong nasod. So importante na ang tanan natong provincial hospital tagaan pud og kakayahan. Na diha pa lang mismo, diha pa lang daan sa ilang lugar, kaya na nilang atimanon ang mga pasyente dito. Which is usually ang gusto natong mahitabo. So dapat ang ipadala lang yun dito sa heart center, sa kidney center, sa lung center of the Philippines diha sa Metro Manila kana mga cases na unusual cases na magkinihanlan gyud ta og super specialista sa sakit. Di ba? Kanang very 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 special cases na siya. Pero dapat tagaan gyud nato og kakayahan ang atong mga provincial hospitals na ma-address ang inaanang klaseng mga sakit. Okay. Congressman Carlo, gusto po nimo tukion ang kasamtangang struktura sa matag opisina sa gobyerno no nga nagahatag og serbisyo sa panglawas aron mahatagan po og insaktong suhulan labi na ning mga doktor no. Apil na ang mga kining tanang health workers nga nagatrabaho sa gobyerno sa tibuok nasod. Tama ba ang among nadungog nga balita? Yes, because kung tanawon nato labi na karon ang atong mga public doctors, ang mga doctors nato na nagatrabaho sa mga public health institutions nato are some of the most overworked. Grabe. Overworked kayo na sila. Underpaid. And underpaid. Kung atong iphon, underpaid in terms of kung atong iphon ang mga pasyente na kinalang ginaserbisyohan, ha? And overworked gina sila. So,
I think we need more doctors sa atong mga government health institutions. Kay usahay lagi kini mga doktor nato nga nagatrabaho sa atong mga government hospitals. Sobra ko overwork kay ang ilang hours taas pud kaayo. So kung taas kaayo ang oras nila sa pagtrabaho, how can we expect them to deliver kining quality service? Kita man gani nga magtrabaho ta og 10 hours straight, mag-collapse man gani ta. Pero ang mga doktor nato sa mga public hospitals, mao ka na ang ilang working hours, 10 hours. 10 hours, 11 hours, 12 hours, way tulog-tulog na siya. Kunya, ang tanan, grabe ang dasok sa mga pasyente, di ba? So, they're overworked. So, number one, kinahanglan i-improve nato ang ilang salary. And number two, we have to hire more doctors. Now, karon naatay surplus daw sa mga nurses. Daghan daw ta mga nurses na walay trabaho. So, why doesn't government now hire these nurses na walay mga trabaho into our government health institutions? And then assign them sa mga provinces. Kay kini mga provinces ang dunay kulang ang mga items sa doktor ug sa nurse. So, mao na ang kinahanglan natong buhaton imbis na atong i-concentrate ang tanan nato mga doktor ug nurse sa atong mga dagko nga mga hospitals na naa tanan sa mga urban centers nato. Murag di naman ginato ka pugan rough ba miusos ng tabi sa atong programang Kalambuan Daratanan. Okay, syempre bisig doon na kabay ka puno o mga mensahe ngadto sa atong mga televiewers, Congressman Carlo Yes, Nograles. daghan kay salamat Zaldi ug Rafi ug syempre sa tanan natong mga televiewers nagtan-aw karon sa atong programang Kalambuan Daratanan sa pagbalik namo sa Kongreso karong Mayo 7. Rest assured kamo na representaran kamo ug maayo aning inyong congressman diha sa House of Representatives ug magpadayon lang gihapon pud kita sa paghatag nato og maayong pagserbisyo pag-alagad kaninyo dinhi sa unang distrito. Kay tanan labi na sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak nga sila si Mateo, Massimo ug Mika, daghang kay salamat ug maayong adlaw. Okay, Raf. Okay, Sals, gusto na ako pasalamatan si Jack no sa atong sets ug ang atong makeup ng Sals. Wala si Kata Galineto no ang naghatag sa atong nag-ayos sa atong makeup karon si Roy Nemis, daghang salamat kanimo Roy. By the way, Congressman, gusto lang namo ipaabot sa kang Kata no na matayan si Kata. Nga ang tanang lumilihok sa programang Kalambuan Daratanan nakigduyog sa kasubo sa ilang banay no sa pagkawala sa ilang amahan nga si Elohio. Our condolences sa kanimo Kata. Daghang salamat. Okay, sa ato mga televiewers o siyempre sa mga beautiful girls, Attorney Joy Burgos o Karin Lamorina o Bombet Castillo. Kanyang alagad, Saldi Chato o ni Rafi Bermejo, may adlaw. Kalambuan Daratanan. Maayong adlaw. Tatakay ang kiisog sa mga batang nagpatuli karong panahon sa bakasyon atol sa atong medical mission dinhi sa Barangay Bago, Galliera. Happy na may kay matuli na may man may mo na teenager o morning kailangan sa lalaki. Garsan, ba't ka nagpatuloy? Kasi makaya po sa ibang kaibigan ko na ako hindi po ako natuli, sila tuli ko. Papasalamat ako ngayon na natuli na ako. Ang akong mensahe kang Congressman Carlo Nograles, nagpasalamat ko og dako sa iyaha sa iyang pagtabang sa akong paghatag sa mga tambal na naka-extend sa akong taas nga kinabuhi. Padayon nga mo alagad ang Oplan Kalusugan, kini si Congressman Carlo Nograles nagadalit kaninyo sa Tatakay. Maayong adlaw, kaligdong sa panginabuhian tumong sa atong community-based skills training. That all things happen for a reason and all things happen because of the Lord.
Nagpasalamat ko kay Congressman Carlo Nograles para sa iyang uplan kaalaman. Proud ko na nakahuman sa training. Daghan kayong salamat kay Carlo Nograles sa iyang gihatag nga oportunidad sa mua ngayon ani. Daghan jud kayong salamat. Sa daghan pa ang tag-maabot sa mua nga makatunan. Daghan salamat. Pasalamat jud kay ko kang Carlo Nograles kay sa una pa jud 2005 na nako nahibalaan nga gikan pa jud niya pod. Magpadayon ng among pag-alagad kaninyo, kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.